marami nang nangyayari na na mga rally pero hindi nakikinig parang hindi nakikinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin niyo, Prof, anong nakikita niyo magiging kahinatnan ng ating bansa if the administration continues to hindi pakinggan yung taong bayan? Well, nakakalungkot yun kasi ang mandato niya galing sa taong bayan. So kung hindi niya pakikinggan ang hinaing ng taong bayan, magkakaroon ng rallies at sa ating kasaysayan, nakita naman natin na nangyari, yung rally na every Friday or periodical, lumaki na lumaki. So sana hindi niya hintayin na lumaki, sana i-address niya yung dapat nagawa niya ng solusyon. Kasi isang taon na yung mahiya naman kayo, pero wala tayong nakikitang nakukulong o na-identify ang mastermind. Saan ka naman nakakita ng Blue Ribbon Committee na 4 na chairperson in 11 months? So halata mo na talagang may cover-up. Kaya ba sa tingin ninyo patuloy na bumababa, sumasadsad yung ratings, yung trust and approval ratings ni BBM? Oo, alam mo yung approval kasi kung paano niya ginagawa yung katungkulan niya. Governance yun. Nakita natin dumaan ang summer, wala tayong infrastructure activities, hindi umiikot ang ekonomiya kasi dapat ang gobyerno ang mag-lead yan, mag-pump prime. Yun yung approval. Yung trust ay napakahalagang metric sa pag-measure ng isang leader. Kasi kung hindi ka pinagkakatiwalaan, kahit anong sabihin mo, hindi pakikinggan ng tao. Yung approval, madali mo yung magawa eh. Magkaroon ka ng series na picture na blitz na pinapakita kung ano-ano activities. Pero yung tiwala, mas malalim yun. Mahirap yun imbentohin. Yung kay Vice President, kasi 4 na taon na siya ang persecution eh. Pero kahit ganun pa ang ginagawa sa kanya, kahit mawalan siya ng budget, kahit spare tire siya, gumagawa siya ng paraan na umikot sa taong bayan na binababa ang mga serbisyo. Kahit napakaliit yun, malaking bagay yun kasi nakikita siya ng mga tao. Is that why, Prof, na yung trust and approval ratings niya medyo hindi naman bumaba, may iba nga sa survey firms mas tumaas pa? Oo, kasi yung pagtaas nun depende dun sa survey period. Siguro nakita ng mga tao nung nagkaroon ng baha, nung nagkaroon ng lindol, ang unang dumating doon ang tanggapan niya at si Vice President. So makikita mo hindi siya reactive na leader. At may karakter siya. Pag bumaba siya, hindi niya pinipilit yung sarili niya eh. Saan nga nakakita na leader na umuulan, naglalakad sa ulan, sa kagustuhang ma-meet yung mga tao. Hindi maarte ang Vice Presidente natin. So yung karakter niya lumalabas. Despite the fact na nakikita natin dun sa grave threat, na parati nila sinasabi, ay ano bang karakter niyan, hindi fit maging leader. Alam mo, ang karakter ng leader hindi na may measure sa isang instance, pero dun sa kabuuan.